Tumugon ang Iran sa desperasyon matapos ipagpaliban ni Trump ang mga ataking nakahanda na laban sa rehimen at pumayag na bigyan pa ng isang huling pagkakataon ang diplomasya nitong Martes, Mayo 11, 2026. Hindi nagbigay ang Teheran ng malinaw na panukala o konkretong garantiya para tapusin ang krisis nuklear at hindi rin nagpakita ng tunay na kagustuhang umatras. Nagmadali silang pumunta sa social media, opisyal na talumpati at lansangan para ibenta bilang tagumpay ang pansamantalang paghinto lang na ibinigay ng Washington sa kahilingan ng mga bansang gulpo. Ginamit ng Iran ang pagkaantala bilang propaganda, iginiit na hindi sila susuko, inakusahan si Trump ng bluffing at ipinakita ang mga taga-suportang sumisigaw laban sa Estados Unidos. Pero ang naging reaksyon ay puno ng nerbiyos dahil alam ng rehimen na buo pa rin ang banta ng Amerika. Pinigil ni Trump ang atake pero hindi inalis ang mga eroplano, binawasan ang presyon o binago ang tono ng kanyang hinihingi. Hindi maaring umabante ang Iran tungo sa sandatang nuklear. Mas lalong bumigat ang sitwasyon para sa mga ayatollah dahil pilit pinapakita ng rehimen na kontrolado nilang lahat, ngunit sa likod ng sigawan ay may tanong na ngayon ay bumabagabag sa Tehran. Kung inantala ni Trump ng ilang araw, ano ang mangyayari kapag natapos na ang palugit? Ikukuwento ko na sa'yo lahat ng yan, pero ngayon, siguradong gugustuhin mo mag-subscribe sa channel para manatiling updated. Impormasyon na real-time, totoo, at sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na nakita mo na. Sa pamantayan ng kredibilidad mula kay Milson Alves Global, ang reaksyon ay nagmula mismo sa loob ng sistemang Iranian. Sinabi ng mga awtoridad ng rehimen na ang dialogo ay hindi pagsuko, habang ang mga taga-suporta ng gobyerno sa Tehran ay nagprotesta laban sa Estados Unidos. Ipinadala ang mensahe sa Iran para mapanatiling mobilisado ang base ng rehimen matapos magdulot ng panganib ang paghinto ni Trump para sa mga ayatollah. O tatanggapin nila ang mahigpit na mga limitasyon sa programang nuclear o muling haharapin nila ang isang opensibang Amerikano na handa ng isakatuparan. Ang pangunahing punto ng tugon ng Iran ay hindi lakas, kundi takot pampulitika na nagkubli sa likod ng kayabangan. Mohsen Rezai, miyembro ng Konseho ng Pagkilatis ng Iran at dating komandante ng Revolusyonaryong Gwardiya. Kinutya niya si Trump sa pagtatakda ng palugit para sa pag-atake at saka ito kinansela. Sinabi niyang ang bakal na kamao ng mga puwersa ng Iran ang magpapaatras sa Estados Unidos. Nagbabala si Ali Abdullah, isa pang kumander ng Iran, laban sa panibagong maling kalkulasyon at nangakong mas matinding tugon sa susunod na agresyon. Pinili ng rehimen na magsalita ng malakas dahil alam nitong ang negosasyon na yon ay umiikot sa ilalim ng presyon ng Amerika. Hindi inalis ni Trump ang presyon. Ilang araw lang niyang hindi muna pinindot ang pindutan. Ayon sa White House, may seryosong negosasyon pero sabi ng Pangulo ng Amerika, magpapasya siya ng pag-atake sa loob ng isang oras at maaring muling umatake ang Estados Unidos sa Iran kung walang kasunduan. Maikli lang ang palugit na binanggit ni Trump mga 2 o 3 araw marahil hanggang weekend o simula ng susunod na linggo. Nailalagay nito ang Tehran sa alanganin dahil bawat mainit na pahayag ay dapat isaalang-alang ang realidad na militar na may nakapwestong eroplano at barko ng Amerika. Nagsimula ang kilos matapos humingi ng dagdag na oras kina Trump, ang Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Ayon sa mga bansang gulpo, malapit nang magbunga ang hindi direktang usapan kaya ipinagpaliban ang pag-atake. Ayon sa Qatar, kailangan pa ng mas maraming oras ang negosasyon ng Estados Unidos at Iran. Sa pagkakataong ito, sinubukan ng rehimen ng Iran na bumuo ng isang kwento ng paglaban na parabang ang paghinto ng Amerika ay isang pagkatalo para sa Washington. Ang humiling ng dagdag na oras ay ang mga reyunal na tagapamagitan, hindi ang Iran, na wala sa komportableng posisyon. Sinubukan din ng Tehran na gamitin ang telebisyon ng Estado at mga social media upang sabihin na umatras si Trump dahil sa takot. Pero mismo ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay nagpapakita ng ibang bagay. Inanunsyo ng Pangulo ng Amerika na inaprubahan niya ang paghahanda para sa malawakang pag-atake at dapat laging handa ang mga puwersa ng Amerika kung walang katanggap-tanggap na kasunduan. Tinawag ng media ng Estado ng Iran ang paghinto bilang pag-atras, ngunit palugit lang ang nakuha ng rehimen, hindi kasiguraduhan. Ang palugit ni Trump ay hindi kapatawaran, kundi ultimatum lang, ilang oras pang palugit.
Ang desperadong tugon ng Iran ay makikita rin sa paraan ng rehimen na pagsamahin ang negosasyon at hayagang hamon. Ayon kay Pangulong Masoud Pezeshkian, ang pakikipag-usap ay hindi pagsuko, kundi upang ipagtanggol ang mga karapatan ng bansang Iran. Ang pahayag na ito ay para sa panloob na konsumo. Kailangang iparating ng rehimen sa mga mamamayan na hindi sila sumusuko kahit gumagamit ng tagapamagitan gaya ng Pakistan at umaasa na pipigilan ni Qatar at iba pang bansa sa Golpo si Trump ng ilang araw pa. Ang hinihingi ng Amerika ay nananatiling sentro ng krisis. Pigilan ang Iran na umusad patungo sa pagkakaroon ng sandatang nuklear. Sinabi ni Trump na posible ang kasunduan, ngunit nagbabala siyang handa ang Estados Unidos sa malawakang pag-atake kung hindi susunod ang Tehran sa landas na mag-aalis sa bantang ito. Hindi nagaganap ang negosasyon dahil naging mapagbigay ang rehimen ng Iran. Ito ay dahil inilagay ni Trump ang rehimen sa kapahamakang militar, presyong pang-ekonomiya at pagkakabukod sa reyon. Nakaalerto ng todo ang Israel dahil anumang maling konsesyon sa Iran ay maaaring maging bagong panganib sa seguridad ng reyon. Sinisikap ng mga bansa sa Golpo na iwasan ang mas malaking pagsiklab ng digmaan. Hindi dahil nagtitiwala sila sa rehimen ng Iran, kundi dahil alam nilang maaapektuhan ng digmaan ang mga ruta, enerhiya, kalakalan at panloob na katatagan. Napansin ng Iran ang pagkabahalang ito at sinusubukan nitong gamitin ang takot ng rehiyon bilang panangga. Pero ngayon, itinakda ni Trump ang pananggang yon sa maikling palugit. Kung pumalya ang diplomasya, gagamitin ulit ang lakas ng Amerika. Naghihintay ng revolusyon. Lumitaw ang institusyonal sa gitna ng pang-uudyok. Ayon sa mga analista at autoridad, hindi lang sa formal na pamahalaan umiikot ang kapangyarihan sa Iran. Dahil hawak ng guwardiya ang mahalagang bahagi ng panunupil, agresibong patakarang panlabas at impluensya ng rehimen sa rehiyon. Dahil dito, puno ng pagbabantang mga pampublikong pahayag ng Teheran. Dapat kumbinsihin ng rehimen ang kanilang mga kaalyado, militante at komandante na kontrolado pa rin nila ang laro. Ngunit ang mismong pagmamadali sa mga pahayag ay kabaligtaran. Tinamaan ni Trump ang maselang issue at malakas na sumagot ang Iran para hindi magmukhang naipit. Ang susunod na hakbang ngayon ay nakasalalay sa isang praktikal na tanong. Magbibigay ba ang Iran ng isang katanggap-tanggap na panukala o patuloy na ipapakita ang kanilang paglaban habang napapalipas ng oras? Inaasahan ng White House ang mas matibay na usapan tungkol sa programang nuklear. Malinaw na sinabi ni Trump na hindi siya papayag sa walang silbing galaw. Para sa rehimeng Iranian, kahihiyan ng pagsuko pero ang labis na paglaban ay maaari magdulot ng bagong pag-atake. Kailangang magpakita ng katatagan ng Tehran sa bansa habang hinaharap ang pressure mula sa labas. Ang agarang epekto nito ay isang pampulitika at militar na countdown. Kung magtagumpay ang Qatar, Saudi Arabia, UAE at Pakistan na makuha ang tunay na alok mula Tehran, maaring panatilihin ni Trump ang paghinto at ipagbili ito bilang estratehikong pagsuko ng rehimen ng walang atake. Kung tuloy ang Iran sa banta, provokasyon at slogan, handa ng White House na sabihing sinubukan nilang diplomasya pero pinili ng rehimen ang komprontasyon. Mas mabigat na ang desperadong tugon ng Iran. Sinusubukan nilang itago ang kahinaan, pero kitang-kita na yumanig sa sentro ng utos sa Tehran ang deadline ni Trump. Ako si Milson Alves, global, internacionalista, at layunin kong araw-araw kang mapanatiling may tamang impormasyon. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa Milson Alves Global Community.